Si ating driver mga kapatid, pangalan niya po sa Ismael. Ako po ang pangalan ko ay Jolie. Okay? Nag-voting si Sam. Okay, so this is our next destination. Welcome po sa isa sa pinakamalaking church ng Basilica of Annunciation. So balik ulit tayo sa Bible, okay? Loob po mga kapatid, pupunta natin at kinukonsider nila na House of Joseph kung saan lumaki yung Panginoon. First of these signs Jesus did at Cana in Galilee, and magnified his glory, and his disciples believed in him. Okay, look at each other. Say I. Thank you. Thank you. The name of Get the glory, and I will take this. Exactly. Dahil sa
kwarto sa kulang muna ka. Kasi may hali mo ito sila. How much small bottle? $1,000. Kita din yan, DJ. $1,000. We have a magnet, we have a key holder, we have roses, our father, we have. Dito mo siya sa kapal. Binibigyan ka ba, Pastor? Parang kailangan dalhin sa ER yun. Simon Peter said to them, I am going fishing. Mangingisda ako. So makita nyo kagad yung leadership ni Apostle Peter dito. No? Sunod-sunod lang talaga sila. Yung nga, mangingisda ako. And they said to him, we are going with you also. So this is the place, mga kapatid, where they're going. First batch na sa Sea of Galilee na yun. Just remember this place na pinatunayan ng Lord na lahat ng failure ay kayang talunin ng invitation ni Lord to have breakfast. Alright? So, sige, let's pray. Saan ba ako? Tinatawag ito na Mount of Beatitudes. Okay? So, ito sa mga mountain na pinagpala because isa ito sa mga mountain na pinuntahan ng ating Panginoon. Okay, balik tayo sa Bible. This memorial stone is established in thanksgiving to the people of the Philippines who live in the Beatitudes. Alad ang mga mapagkumbabang loob sapagkat kanila ay kaharian ng langit. Nessa. Mapalad ang nangahapis sapagkat sila'y aano. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa kawiran sapagkat sila'y ubusin. Mapalad ang mga mahabaghi sapagkat sila'y kakakapagod.
Mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila tatawagin mga anak ng Mapalad ang mga pinabubusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian. Yay! Tapos na! Thank you! Oo naman! Latin yan. Piazza, Messera Sicca, Magaling ka sa Latin. Naglalagay ko ang lahat. Hi guys, we're going to the Sea of Galilee. We're gonna do boat sailing. Okay? Panginoon. Kaya bakit siya nakalakad sa tubig? This is one of the reasons for them to know that all those things na kinakatakutan nila is just a pathway. Nothing is impossible, mga kapatid. Minsan ang lalaki ng problema natin. We go to dance now the Hava Nagila. Vamos a bailar la canción Hava Nagila. No Hava Tequila. That was last night. Hava Nagila, that's mean
kasi he said to LHC, Abu Dhabi, and one from Dubai. Okay. In the future, when your descendant ask their parents, what do these stone mean? Tell them, Israel crossed the Jordan on the dry ground. So, may activity tayo today. I want you to gather 12 stones. Tapos i-pile up nyo na lang kanya-kanyang style. Kung gusto ninyong isa lang or dalawa, bahala kayo. Basta 12 stone. And then, bahala ka kasi sabi dito, when in the future, when your descendants ask, what do this stone mean? When you pile up some stones, 12 stones, it could be 12 prayers, it could be 12 dreams, it could be 12 disciples, it could be 12 faith goals. Bahala ka. Pero in the future, pag may nagtanong sa'yo, ano ibig sabihin niya, ba't nag-pile up ka? Ang pinakasagot mo is, you did this at Gilgal. Talagang ito yung isang bagay na pwedeng pinagpipray mo kay Lord, or ito yung pwedeng 12 victories kasi yung mga Israelites, di ba, they were able to cross the Jordan River. So, kayo bahala kung paano magiging meaningful sa inyo, ano ibig sabihin ng 12 stones, okay? Bible is becoming more alive sa buhay ko. And at the same time, kakaroon ako ngayon ng in-depth knowledge about geography, the geopolitics, and the historical and cultural background of every significant places here. Ang amazing and thankful kay God kasi napatanggap siya dun sa Gilgal, sa place ng Gilgal na, which is lahat tayo na amazed, di ba? Mas gusto ko ngayon is i-basahin ulit yung Bible kasi may mga stories behind dun sa mga napuntahan natin doon. And the more na ginugusto ko siyang alamin yung mga stories din sa para mas lalo natin ma-appreciate. Ngayon ko lang kasi na-appreciate mo sa sobrang na-appreciate mo siya. One of the greatest experiences na experience ko dito sa family ko, and I know na kasi share ko lang din sa encounter na parang pina-realize sa akin ni Lord na like I've been through so many hardships, so many struggles sa life ko, and I have to share. I have to be an inspiration to everyone, like especially for the single mothers and Dun sa Mount Precipice. Nung pag-akyat doon, na goosebumps talaga ako. Hindi ko alam kung nakadress lang kasi ako, or ano yun. Na-experience ko na doon, yung ano ni Lord talaga. Yung galaw ni Lord sa leg ko. Kasi iulog siya doon. Nakita ko ang taas-taas, di ba? Yung try na binibreak siya. Yung sa aeroplano pa lang nakita ko yung lake. So, grabe. Naiiyak po ako na ganito talaga yung ginawa ng Lord na information, yung kung gaano kaganda, and yung promised land, ito po talagang napili niyang country. Ayun po. Every pinupuntahan po natin na place, parang I pray, parang like for yung sa Capernaum, I pray for breakthrough kasi nga po parang yung lugar na yun, and I pray for healing, ganyan. Kasi parang yun yung pinaparealize sa akin ni Lord na every lugar talaga is meron siya nire-reveal sa akin na kung ano yung pagpe-pray ko. Naman akong hangin na malamig after nun. Kaya sabi ko, ayun, doon ko talaga lalong na feel yung presence ni God. Kaya naman so very emotional, very touching din siya na plus yun nga, na para bang in my wildest dream talaga, parang gusto ko pumunta, parang akala ko dream lang siya na makakatungtong dito sa Promised Land. Pero ayun, yun naman yung nakakatuwa. Andito na tayo, parang wow, talaga naman. Thank you, Lord. yeah. Yung maging yung eloquent, maging confident, sinabi ko dun sa na yung words, every words na sasabihin ko, galing sa kanya na, talaga na, touch
people. Yun yung sinabi ko kasi yung confident na talaga na makapagsalita ka sa mga ibang kailangan pa ng tulong ni Lord. Ayun na yun yung isang prayer ko din. Praise God, I even in our age, na parang, uy, ang dami nagtatanong, ba't hindi ka pa nag-aasawa, ba't wala ka pang boyfriend? But praise God, you are set apart, you are preserved, di ba? For someone na talagang I know God will use you both for His glory. Nakita mo na alam mo na yung na kaya kayo parehong nagpapadisciple at nagdi-disciple is because you're doing this for the glory of God. And ano pa po ba? I was just in awe talaga ng creation ng Lord. Kumbaga kasi I've been to places, hindi naman to yung bansa lang na napuntahan ko, but I'm very thankful kay Lord kasi sabi nga na I am very privileged to be here kasi syempre, di ba galing kang UAE lang yung nakakapuntang bansa dito, I mean, from the GCC, di ba? Tapos, considering din na yung budget, thank you po talaga sa mga mapapaiman ka talaga sa mga talagang tumulong din to assist sa financially, ganyan. And, ayun, yun po yung na ang sarap ng experience na to. Buhay sa Lord!